ng loob at masaganang biyaya sa bawat isa. Amen. O Diyos, hihiling po namin ang pagsama ng banal na Espiritu sa umaga ito. Malaya po kayong kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, nawa, dalangin ko na patuloy po na ang mga salita mo na mahayag ngayong umaga ay magsilbi pong aral sa amin at tumimo sa aming mga personal na buhay para mas lalo ka naming mahalin, pahalagahan ang oras sa iyo, pahalagahan ang mga bawat araw na kasama ka, Panginoon. Maraming pong salamat at patuloy mo kaming binisig, Panginoon. Purify our hearts, cleanse our hearts, O God, even our minds, O God. We entrust to you everything, O God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Before we start po, magbabasa po ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa awit, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan, ating ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakilang makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman ng Diyos. Dapat pong papurihan ang ating Panginoon. Amen. Pasalamatan natin sa palakpakan sa mga ito. Hallelujah!
Ikaw na Diyos na hindi lingid ang aming pangangailangan. Ikaw na Diyos na hindi sinungaling. Ikaw na Diyos na kapag nangako, iyong tutuparin. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagpalaya sa amin from kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ikaw ang nagligtas sa amin, Panginoon Jesus. Ang buhay namin dito sa lupa, Panginoon. Panginoon, nabubuhay kami dahil sa iyong presensya sa amin. Lord, hindi namin kaya kung kami lang. Hindi namin kaya kung sarili lang namin, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, amin pong inaalay sa iyo ang aming mga buhay, maging ang aming mga panalangin sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Yan. So, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering or ating pong pagbibigay ng ating pong ikapu at kaloob sa ating pong Panginoon. Yan. Gusto ko lang pong basahin yung ikalawang Korinto, kapitulo siyam, talatang 7. Ang sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang iniibig ng Diyos sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan. So gusto ko po ulit i-emphasize dito ang salitang iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So yung ating pong pagbibigay sa Panginoon, katulad nga po ng testimony kanina sa ating pong first service, sabi po doon, ibigay lamang po natin ang nararapat para sa ating Panginoon at siya rin po ang magbabalik dito sa atin, siksik, diglig at umaapaw. Naniniwala po ba tayo doon? Yeah. Sa pangalan ng Panginoon, nandiyan lagi ang provision. Sa pangalan ng Panginoon, nandiyan lagi ang kalakasan, ang biyaya para po tayo ay patuloy na ingatan at samahan sa araw-araw. Kaya ibigay lamang po natin yung para sa Panginoon. At sige po, bago po tayo magbigay ng ating po kaloob at ikaw po sa ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo po pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa privilege na meron kami na pinagkaloob po sa amin para po maibigay namin kung ano yung nararapat sa iyo, natoo sa aming puso, Panginoon. At patuloy na naniniwala kami sa iyong mga pangako, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magpapada sa amin, hindi mo kami pababayaan at ikaw ang patuloy na mag-provide sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang siyang madakilan, malulhati sa lahat. Gamitin mo ang mga kaloob na ito, Panginoon, para po sa ikalalago ng aming iglesia, Panginoon. Ikaw ang siyang madakila, malulhati sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat at buksan ang ating Biblia sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 13, talata 4 hanggang 13. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating na ganap, maglalaho na ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwi
tuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito. Tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin, samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Makakaupo na po ang lahat. Okay, good morning. Palakpakan natin si Lord. Atin ang isa-sabay-sabay yung John 3:16 sa Tagalog. Sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan din natin ang aking Panginoon. Ang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama ay pagmamahal po ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos na yun, natutunan natin sa Kanya. At nang matutunan natin sa Kanya, gumagalaw, kumikilos, nakikisalamuha tayo, at gumaganap tayo ng ating tungkulin dahil sa pag-ibig natin sa ating pong Diyos. Sabi nga ng isang kasabihan, ano ang magagawa ng iyong galit kung mahal naman kita? Alaya? Ano ang magagawa ng kahit anumang paghihinalak mo, pagtatampo mo, pagdududa mo, pagbibintang mo? Ano ang magagawa niyan kung mahal naman kita? Ang galit mo ay kayang lusawi ng aking pagmamahal. Ang iyong mga pagdududa, anumang bagay-bagay na marumi sa iyong isipan na ibinibintang at ipinupukol sa akin, kayang tunawin yan ng aking pagmamahal. Alam po ninyo kung ang Diyos ay hindi nagmahal sa atin, kahabag-habag po ang kalagayan po natin. Kaya ngayon, pag-usapan po natin sa buwan ng pag-ibig po, ang paksa po natin ngayon, ang pag-ibig sa Diyos. Love to God is. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 13. Alam po nyo, sa salita pong pag-ibig, sa lingwahe po ng Grego, meron pong 7 iba't ibang klase ng pag-ibig. 7 love meaning in Greek language. Ang una po ay eros. O, tandaan po ninyo, tingnan po ninyo kung saan pag-ibig kayo umaakma o naisasalapat po ninyo sa inyong buhay. Number 1 is eros. Ito pong eros ay gamit ng mga nag-iibigan. Romantic love, passionate love, sexual or physical attraction. So ito po ay para po sa mga nag-iibigan, lalo po sa konteksto po ng mag-asawa. Eros po yan, no? Ang mag-asawa po ay nasa ilalim po ng eros sa lingwahe po ng Grego. Ang pangalawa po ay philia. Ang philia po ay affectionate love or friendly love. So kung kayo ay may mga kaibigan, ang pag-ibig na gamit nyo sa kanila ay philia, magkaibigan. Kaya naman ang nakakalungkot, minsan magkaibigan sila, napapasok po ng eros love, yung salitang erotic, no? Kaibigan mo siya, kaibigan lang kayo, pero ang mindset mo, ang isip mo pang eros. Naunawaan po ba ninyo? Kaya napapasok po ng mga hindi po mabuting kaisipan at pagnanasa sa isang magkaibigan dahil pumapasok ang espiritu ng eros love na para lamang sa mag-asawa. Okay? Ang pangatlo po ay storge love o yung unconditional love, pang-pamilya. Pamilya, no? Ito po ay pang-pamilyang pag-iibigan. So kapag tayo po isang buong pamilya, may parang tayong magulang, may mga anak, ang pag-ibig pong pinapairal po natin doon ay hindi philia, hindi rin po eros, sa mag-asawa lang po ito. Tayo po ay gumagalaw sa ilalim po ng storge.
Okay? Pagmamahal na walang kondisyon. Ganyan naman po talaga ang pamilya. Ipaglalaban natin kahit anong mangyari dahil sa pagmamahal po natin. Ang pang-apat po ay lodos. Ludos. Ludos ay playful or having a crush on someone. Ito yung para kina J-Rod. Ayan. Yung mga lodos. Lodos lang. J-Rod. Ludos. J-Rod. Ludos. Crush. Ibig sabihin, kung yung babae ang may ludos sa'yo, siya ang may ludos. Pero pag ikaw ang may ludos, ikaw yung may ludos. Okay, ikaw yung may crush sa kanya. Tama ba, J-Rod? Ayan. Hindi na siya makangiti ngayon kasi naandyan ang magulang. Okay. O, bigyan na lang natin kay Kyrie. Kung ayaw niya. Okay. O, next. Pragma. Itong pragma naman ay committed or long-lasting love. O, ito po ay sumasailalim din sa mag-asawa na meron silang karapatan sa romantic and passionate love, pero pinagtatali po sila ng pragma, ng commitment, committed at long-lasting love sa isa't isa. Ito yung sinasabi nila na minamahal kita sa hirap o ginhawa, sa buhay o sa kamatayan. Ayan, pragma. Ang pang-anim po ay pilausia o self-love. Ito yung malaking problema ng pag-ibig. Yung pag-ibig na puro na lang siya. No? Mahal niya ang kanyang sarili, wala na siyang ibang mahal kundi ang kanyang sarili. Hindi baling masaktan kita, basta mahal ko ang aking sarili. Yan, ito po yung problema naman ng mga nagmamahal puno, pero sila po yung may mga corruptions. Alam niyo na yan? Sila yung mga nakakaisip ng mga mag-scam. Sila po yung may mga flowery words na nagsasabing, nagmamalasakit ako sa iyo, minamahal kita, pero pang sarili yung kanyang pagmamahal. Okay? Kaya pumapasok po yung pagkapahamak po ng iba. Sa ilalim po ng 6 na mga salitang Grego, Eros, Philia, Storge, Ludos, Pragma, Pilausia, sa ilalim po niyan, meron pong covering. At wala pong iba kundi ang agape. Agape. Ayan. Ito po agape ay selfless, sacrificial, universal, and unconditional love. Itong agape ay pag-ibig po ng Diyos. Kaya, ito pong agape ay atin pong iniaangat sa lahat ng mataas na antas sa ilalim po ng iba't ibang pag-ibig dito sa lupa. Para na sa ganon, lahat po ng pagkagamit ng pag-ibig na iba't iba man ito dito sa lupa, kapag po ang agape ay nasa ilalim po siya, o ikaw po ay nagpailalim sa pag-ibig po ng Diyos, lahat po na iaayos po natin ang lahat. Halimbawa, gagamit ako ng eros na pag-ibig sa ilalim ng agape. Siyempre, ang aking katapatan sa asawa ko lang. Nakuha po rin. Pero pag ang gagamitin ko po ay eros, pagkatapos sasamahan ko po siya ng pag-ibig na may kinalaman po sa pelasya, makasarili. Hahaluan ko pa siya ng pileya o pag-ibig na may pagnanasa sa isang kaibigan. Nako, masisira po talaga ang isa't isa sa atin. Kaya ginagawa po natin mga anak na minamahal ng Diyos, itinataas po natin ang pag-unawa sa laki ng pag-ibig natin sa Diyos. Kasi yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, yan po ang siyang nagtutuwid at nagsasaayos ng mga pag-ibig po natin dito sa lupa. Okay po? Kasi kumakalas po tayo eh. Hindi lang tayo kumakalas, lumilihis tayo sa pag-ibig natin sa lupa na hindi tumatama yung akmang pagkagamit kasi walang agape sa puso natin. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ang mataas na pag-ibig ng Diyos para lahat ng anumang uri ng pag-ibig ang gamitin natin sa lupa, gagamitin natin ng akma at naaayon sa plano ng Diyos dahil tayo po ay sasailalim sa kanyang napaka-mapagmahal na pag-ibig sa atin ng Diyos. So, God Himself is love. Magsimula po tayo doon. Ang ating pong Diyos ay mismo ay pag-ibig. 1 John 4:16,
Basahin po natin ang sabay-sabay. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan nito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig Ay nananatili sa Diyos. at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Mga minamahal kong mga anak sa pananampalataya, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa pag-ibig na alam mo dito sa lupa. Kasi yung pag-ibig po natin dito sa lupa, unang-una limitado. Hindi lang siya limitado, siya po'y makasarili sa maraming bagay. At yung pag-ibig natin sa lupa ay punong-puno ng pagnanasa. Nakuha niyo po? Kaya kailangan po tayo po'y mapanatili sa pag-ibig po natin sa Diyos. Pangalawa, manatili po naman ang Diyos sa atin at maniwala po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pag ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po natin pinaniwalaan, sisirain po niya, sisirain po at papasukin po ng masamang pagkilos ng dyablo sa buhay natin ang pag-ibig na alam natin dito sa lupa. Kaya tinan po ninyo, isang pinaka-miserableng pagmamahal dito sa lupa, yung pag-ibig na pinapasok po ng makalamang gawain. Di po ba? Halimbawa, kayo po ay hindi pa naman mag-asawa o magkasintahan. Pag pumasok, hindi ang agape sa pagitan ng magkasintahan, papasok yan sa eros. Ako po ninyo, hindi pa napapanahon, wala sa lugar, papasukin ang eros love ng Pelea love. No, yun po ang ibig po sabihin ito. Ng pragma love, papasukin yan ng eros love dahil walang covering ng agape love. So sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. Dapat lang manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos upang ang Diyos ay manatili naman sa atin at maniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Eh, ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Okay? Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Una, ang pag-ibig ng Diyos ay sa unang Korinto, Kapitulo 13, talatang 4 hanggang 7, pwede ba basahin natin ito lahat ng sabay-sabay? Una, sabi dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi may inggitin, mayabang, hindi mapagmataas man, hindi makaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Kung ito pong pag-ibig na binanggit sa talatang ito ay pag-ibig mo, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Pag-ibig mo, matyaga? Oo. Pag-ibig ko, may magandang loob? Minsan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pag-ibig ko, hindi naiinggit? Ewan ko lang. Pag-ibig ko, hindi mayabang? Ewan ko lang. Pag-ibig ko, hindi mapagmataas? Duda ako dyan. Alam nyo? Ikaw sa iyong sarili, be honest. Lahat ng binasa natin na may kinalaman sa kahulugan ng pag-ibig ng banal na kasulatan, pag-ibig mo yan? Hindi. Madalas ang pag-ibig mo, sarili mo. Tama? Madalas ang pag-ibig mo, merong konting kayabangan. Ha? Alam mo yung mga kaisipan natin na walang oras ang magulang sa anak, pero ibinibigay naman ng magulang ang lahat ng pangailangan ng anak. Pagkatapos ang anak ay malululong sa masamang bisyo, ang lalaki at anak niyang babae ay mapapabarkada. Pagkatapos pag nagkaroon ng problema, ano ang kanilang usapan? Sabi ng magulang, mga anak, ginawa ko naman ang lahat. Nagtatrabaho ako dahil para sa inyo, dahil mahal ko kayo. O yung ba ang definasyon ng pagmamahal na tama? Di ba? Sabi ng mga anak, Daddy, Mommy, hindi naman yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay kayo. O yun naman ang definasyon ng pagmamahal ng anak. Pero dahil mali ang pagmamahal ng anak sa magulang din,
hindi nagiging mabuti yung kanyang buhay sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga magulang. Tama? Yan ang definasyon ng pagmamahal dito sa lupa. Sabi nga ng isang pelikula, hindi naman ako chismoso sa pelikula, pero ito ay konversasyon ni Edo Manzano at saka ni Vilma Santos. O, diba? O. Sabi ni Edo Manzano kay Vilma Santos, mahal kita, mahal kita. Sabi ni Vilma Santos, hindi mo ako mahal. Ang mahal mo lang ay ang katawan ko. O, kuha nyo? Yes nyo? Hindi siya love. Lust siya. Lust. O, yun na nga yun. Laman. Hindi sa pagmamahal. Laman siya. Nakuha niyo po? Pero ang definasyon ng lalaki sa kanyang babaeng asawa na meron naman siyang ibang minamahal, pag-ibig yun. Yan. Kaya yung pag-ibig na nakasulat dito, hindi ito pag-ibig ng tao. Ito po ay pag-ibig ng Diyos na gusto ng Diyos mapa sa atin sa kanyang biyaya at kagandahan. Kaya ang pagbasa po dito ganito, ang pag-ibig ng Diyos matyaga, ang pag-ibig ng Diyos magandang loob, ang pag-ibig ng Diyos hindi maiinggitin, ang pag-ibig ng Diyos hindi mayabang, ang pag-ibig ng Diyos hindi mapagmataas, ang pag-ibig ng Diyos hindi magaspang ang pag-uugali, ang pag-ibig ng Diyos hindi magagalitin, ang pag-ibig ng Diyos hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig ng Diyos hindi natutuwa sa masama, ang pag-ibig ng Diyos nagagalak sa katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay matiisin, ang pag-ibig ng Diyos ay mapagtiwala, ang pag-ibig ng Diyos ay puno ng pag-asa, ang pag-ibig ng Diyos ay may pagtsatsaga hanggang wakas. Ngayon, tanggalin natin yung salita pag-ibig. Ganito naman ang pagbasa. Ibabalik lang natin. Ang Diyos ay may pagtsatsaga hanggang wakas. Ang Diyos ay puno ng pag-asa. Ang Diyos ay mapagtiwala. Ang Diyos ay matiisin. Ang Diyos ay nagagalak sa katotohanan. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa masasama. Ang Diyos ay hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang Diyos ay hindi magagalitin. Ang Diyos ay hindi magaspang ang pag-uugali. Ang Diyos ay hindi mapagmataas. Ang Diyos ay hindi mayabang. Ang Diyos ay hindi mainggitin. Ang Diyos ay may magandang loob. Ang Diyos ay matyaga. Ganyan tayo kamahal ng aming Diyos. Amen! Sabi ng ating Diyos, mga anak na minamahal, itong pag-ibig kong ito ang pag-ibig ko na gusto niyong ipamuhay dito sa lupa. Eh dahil alam mo naman, meron tayong kabilang bahagi ng buhay, ang kadiliman, si Satanas, na ang gawain ay sirain tayo ng sirain. Tama naman yung salitang pagmamahal, kaya lang, hindi tama yung pagkagamit natin. Bakit? Kasi hindi siya sumasailalim sa agape love. Kaya kung tawagin nila, agape love is stubborn love. Matigas ang ulo ng pag-ibig ng Diyos. Ang laki-laki na ng kasalanan niyan, mahal mo pa rin? Sabi ng Diyos, oo. Kasi ako ay Diyos ng pag-ibig na matyaga. Nakuha niyo mo ibig ko sabihin. Ang dami-dami na niyang pagkukulang eh. Kung tutusin, hindi na dapat siyang patawarin. Kung tutusin, sobrang sakit na ng ulo. Mahal mo pa rin? Oo. Kasi ako ay Diyos na ang pag-ibig ko ay mapagtiwala. Nakuha niyo mo ibig ko sabihin. Kaya tama po yun eh. Kahit anong sama-sama mo, kaya kang tunawin ng pagmamahal. Kaya kang tunawin. Ipapahiya ka ng pagmamahal. Ipapahiya ka ng mga taong inaalipusta mo na, sinisira mo na, pero mahal ka pa rin. Totoo yan. Totoo yan. Pero yung hindi talagang totoong nagmamahal,
dadalhin ka niya sa salitang mahal kita, pero sa kapahamakan ka niya dadalhin. Di ba? Kaya sabi dito, amazing, awesome, unbelievable. Kamanga-manga talaga ang hirap paniwalaan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pangalawa po, ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Hindi po magbabago yan. Love of God is forever. Sa 1 Corinthians 13:8, basahin po natin. Go! Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Nalala niyo po ba yung mensahe one time ng prodigal son? Isang anak na lalaki na kanyang bunso, nabuhay pa yung magulang, kinuha na yung kanyang mga mana, pero nilustay lang ito sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Pagkatapos, naging hampas lupa yung anak, bumalik sa ama. At pagbalik sa kanyang ama, ang ibig niya maging alipin na lang siya. Pero sabi po ng kwento, araw-araw, walang sandali na yung ama na kanyang nilapastangan, hindi niya iginalang, buhay pa'y kinuha na yung mga mana. Pagkatapos sinira ang pangalan ng ama, walang araw na hindi inaantay yung kanyang anak sa kanyang pagbabalik. Dala-dala ng ama, hindi ang pamalo, hindi ang pagmumurang, hindi ang pandalait, hindi ang pagpapalayas. Dala-dala ng ama ang pag-ibig na magpakailanman sa kanyang anak. Kahit sino ka pa, anak kita, at mahal na mahal kita. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi maaaring limitahan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maaaring wala ang pag-ibig. Laging naandyan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mapagiging ganap kung walang pag-ibig. Lahat yan. Ikaw ninyo, si Yesu Cristo po, ang ating Panginoong Jesus, ay nanghirap ng sobra-sobra sa atin. Yung pagkapako niya sa krus, pagmamahal yon ng Diyos sa atin. Sige po ninyo. At pagmamahal ng anak sa atin. Sabi ng ama, anak, kailangan mong magsakripisyo para sa kaligtasan ng mga tao. At gagawin mo, anak, yan sa pagmamahal mo sa kanila. Ano naman ang naging bahagi ng ama sa anak? Anak, ang pagmamahal ko naman, kalooban ko na mangyari sa iyo. Para hirap intindihin, di ba? Kalooban ng Diyos na ang kanyang anak ipako sa krus. Wow! Pagmamahal mo yun. Kalooban ng Diyos na ang kanyang anak putungan ng koronang tinik, pagkatapos ang liit-liit pagkakasyahin sa kanyang ulo, tapos lahat ng dugo lalabas sa kanyang ulo. Pagmamahal ba yun? Kalooban ng Diyos na siya'y hampasin. Kalooban ng Diyos na siya'y duraan. Kalooban ng Diyos na siya'y mahirapan. Kalooban ng Ama na siya'y mamatay. Masakit yun sa Ama. At masakit din sa anak nung panong siya'y pinapako na sinasabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang lahat ng kwento ng Diyos Ama at kwento ng ating Diyos Anak, ng ating Panginoong Jesus, ay umikot sa salitang nagmamahal sila sa sanlibutan na ibinigay nila ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mas sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anak, mahal kita! Kaya niloob kong mangyari sa iyo yan. Sabi naman ng anak, wala naman akong kasalanan, pero ginagawa ko ito dahil di sa pagmamahal. Ano ang naging konklusyon? Ano ang naging konklusyon? Lahat ng sasampalataya sa pagmamahal ng Diyos, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito na yun, tayo na yun, tayo na yan, kayo na yan, ako na ito, na minahal ng labis ng ating Panginoon. Praise the Lord.
pag-ibig ng Diyos ay hindi pwedeng ilagay mo sa kahon. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pwedeng itago sa bahay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo rin pwedeng sarilinin. Ang pag-ibig ng Diyos matapos sa iyong ipahayag at matapos sa iyong ipakilala, dapat mo din itong gawin sa buong sanlibutan ito. Pangatlo po, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapahayag at nagpapakilala. Love of God, be expressed and be known. 1 Corinthians 13, 9-12, pakibasa po natin muli. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi pa rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalabo na ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nakakatuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na bulan, iniwan ko na ang mga asa ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ang harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalaman ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa atin. Lahat ng ating pong galaw, pagsimba tuwing linggo, pag-attend ng panalangin, pagsamba natin sa Diyos. Kung ito ay pag-ibig nyo sa akin, malulusaw tayong lahat. Hindi kayo lalago. Kung ang inyo pong ginagawang ito ay para lamang sa araw ng linggo at tayo po ay nire-require na tayo sumamba nang wala naman pong pagmamahal, hindi po tayo pare-parehong lalago. Sabi ng banal na kasulatan, sa umpisa malabo yan. Sa umpisa para kang bata. Sa umpisa hindi pa ganap. Pero habang araw-araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taong lumilipas, na ikaw ay umiibig sa Diyos, naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos, ang malabo ay lilinaw. Ang pagiging hindi ganap ay magiging ganap. Ang pagiging isip bata ay uunlad ng uunlad. Ito ay dahil ang lahat ng iyong ginagawa ay dahil sa pagmamahal mo sa ating Panginoon. Sa totoo lang, hindi madaling ipamuhay. Tama? Sa totoo lang, hindi madaling maipadama. Tama rin. Sa totoo lang, hindi rin madaling maranasan. Pero, ang di pa ganap, darating ang araw, magiging ganap. Ang dating isip bata, darating ang araw, magkakaroon ng sapat na gulang. Ang dating malabo, darating ang araw, magiging malinaw. Ang dating kapaunti ang kaalaman, darating ang araw, ang panahon, malulubos ang ating kaalaman. Mangyayari po ito kung ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mamamayani at mamumuhay sa inyo sa bawat araw. Diba? Nitong nakaraang araw ng mga puso, nagkakagulo ang lahat ng tao para pumunta sa dangwa, sa lahat. Diba? Para ano? Para magpahayag ng kanilang pagmamahal. At sa pagmamahal na yon, lalong nagkakakilala ang mga nag-iibigan. At kapag nagkakilala ang mga nag-iibigan, lalong umaangat, tumataas ang antas ng kanilang pagmamahala sa isa't isa. Ang iba nalalamig, nare-recover dahil sa pagmamahalang iyon. Ang magkakagalit, nagkakasundo dahil sa pagmamahalang iyon. Ang hindi nagpapatawaran, nagkakaroon ng patawaran dahil sa pagmamahal na iyon. Tingnan po ninyo ang nagagawa ng pagmamahal. Ngayon, ilapat natin yan sa Diyos. Ilapat natin yan sa Diyos. Panginoon, mahal kita. Kaya ang salita mo araw-araw ay aking kinauuhawan. Panginoon, mahal kita. Kaya akin pong dinidibdib, akin pong nililimi ang pagsamba sa iyo. Panginoon, mahal kita. Kaya walang araw na ayaw kitang kausapin. Gusto ko kausapin ka araw-araw. Panginoon, mahal kita. Kaya walang linggo na hindi ako magsisimba para makasama ko ang aking kapwa mananampalataya. Dahil mahal kita. Tama po ba yan? At yung pagmamahal na yon, hindi nyo namamalayan. Sobrang mahal nyo na ang asawa nyo lalo.
Yung pagmamahal nyo sa Diyos, hindi nyo namamalayan. Sobrang mahal na mahal nyo ng inyong mga anak. Yung pagmamahal nyo sa Diyos, hindi nyo namamalayan. Sobrang mahal na mahal nyo ang inyong pag-aaral. Sobrang mahal na mahal nyo ang inyong hanap buhay. Sobrang mahal na mahal nyo ang inyong kaibigan. Kahit ang inyong kapitbahay. Naunawaan po ninyo? Yan ay dahil sa pagmamahal ng Diyos na ipinapaunawa sa atin araw-araw na ipinamumuhay natin. Nagre-replika yan dito sa mundo ginagalawan natin. Kaya natututo tayong magmahala sa isa't isa kahit galing kayo sa iba't ibang pinanggalingan. Iba-iba naman ang ating background, di ba? Iba-iba ang ating apelyido. Iba-iba ang ating pong pinanggalingan. Iba-iba. Pero dahil po sa pag-ibig natin sa Diyos, nagkasama-sama po tayo. Ang pangapat po, ang pag-ibig ng Diyos ang pinakadakila sa lahat. Unang Korinto 13:13, pakibasa po natin lahat. Samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pananampalataya ay pag-ibig. Faith is love. Pag-asa ay pag-ibig. Hope is love. Pag-ibig ay pag-ibig. Love is love. But the greatest of all is love. Because ang love ay faith, ang love ay hope, ang love ay love. Ganyan po kataas ang pag-ibig po ng Diyos. Kaya malaking katanungan, paano na kaya ang mundo nasa katauhan kung wala ang pag-ibig ng Diyos? What if in this world there is no love? The answer is ultimately chaos. No? Ultimately chaos. Magkakagulo tayo dito sa mundo ito kung walang pag-ibig. Di ba? Oh, kailangan ng tao na ano? Una, maunawaan. Kailangan niya ang knowledge tungkol sa pagmamahal. Kaya tinatalakay po natin ito dyan. Pangalawa, kailangan nating maranasan, experience. At ang pangatlo, kailangan nating may pamuhay. Ang pag-ibig ay isang katotohanan sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Kaya ba nating sagutin? Mahal na mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sa panghuli, meron po kami iglesia na napuntahan noong panahong si Mama, si Mrs., ay namimigay pa kami ng libreng school supplies. Napunta kami dito somewhere here in Cavite din at namigay kami ng school supplies. Meron po isang pastor akong nakilala doon. Ito, pakinggan nyo itong mabuti. Ang sabi niya, alam niyo, pastor, ang aming karanasan dito, nung ang aking praise and worship ay umaawit, mahal na mahal kita, Panginoon. Yan, umaawit sila, siya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pagdating doon sa awit na, kailan may di kita ipagpapalit. Sabi ng pastor, pinatigil ko yun. Hinto! Hinto! Itigil yan, makasinungaling kayo. Kailan naman, hindi ko kayo magpapalit. Nung nakaraang linggo, laban ni Pacquiao, lahat kayo wala. Nawawa niyo po ang punto ko. Ang punto, ang tama pong pag-ibig ay hindi po dapat nanggagaling lang sa bibig. Ito po ay pinapatotohanan ng puso. Kung talagang mahal niyo po ang Diyos, wag po kami ang mahalin niyo. Ang mahalin po natin pare-pareho ay ang Diyos kung bakit tayo ay magsasama-sama tuwing linggo. Mag-o-online kung kinakailangan. Magpe-prayer meeting kung kinakailangan. Magbabasa ng Biblia kung kinakailangan. Sasamba kung kinakailangan. Ay hindi dahil kay Tatay Pastor. Huwag ako ang mahalin nyo. Mahalin natin pare-pareho ang Diyos. Ang resulta niyan, totoong magmamahalan tayo sa isa't isa. Tama? Hindi tayo magmumukhang sinungaling sa Diyos. Kasi kaya nating ipagpalit ang mundo, ang sarili natin, ang ibang mga bagay dahil sa pagmamahal natin sa ating Diyos.
Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay sumawin lahat. Hindi ko lang po kaya ng Yada worship, pero amin na gusto ko yung ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ba? Sa pagmamahal ng Diyos, kaya ba biglain yung amin ko? Pasensya na kayo at yung ang kapahayagan ng Diyos sa akin. Pero isang napakagandang amin. Makikita ba yan sa ano? Sa pagmamahal ng Diyos. Bigyan po natin ang ating mga mata. Aming Diyos, walang makahihigit sa iyong pagmamahal. Dahil po sa pagmamahal niyo, ang iyong bugtong na anak ay hindi nyo ipinagkain, naghirap, nagdusa dahil sa pagmamahal niyo po sa amin. Oh, hallelujah, Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo, O Diyos. Amen. Praise the Lord. Hindi sa pagito upang ibalik ang iyong para sa akin. Pwede ba umpisan ulit natin, pero kalalakihan lang ang gusto ko marinig. Kalalakihan. Sa pagmamahal ng Diyos. Praise the Lord. Sino ang makahihigit? Come on, mga lalaki. Mga kapabaihan. Right. Bugtong na hindi na ibinagkain. Nagao sa mundo ng lusan tumanas na. Lahat tayo, lahat tayo. Tumingin ka sa dakila pagmamahal mo. Dahil bayan ka, hindi sa ito upang ibalik ang totoong ibibigay ng iyong anak para sa akin. Tumingin ka sa dakila pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang totoong ibibigay ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Diyos, sa iyong pagmamahal ng ganyan na lamang. Nagdusa, naghirap, nagpakasakit ang iyong bugtong na anak sa Yesu Cristo dahil mahal mo kami. Dahil minahal mo kami sa kabila ng aming pagiging makasalanan, sa kabila ng aming pagiging masuwayin, sa dami ng aming mga pagkukulang, mahal na mahal mo pa rin kami. At yung pagmamahal na ito na aming pong naranasan sa iyo, ay pagmamahal na aming inilalapat sa aming kapwa-tao. Mga anak niyong minamahal, kami magkakapatid sa iyo, Panginoon, ay natututong maggalangan, magrespetuhan, magmahalan ng totoo dahil sa pagmamahal niyo po sa amin. O aming Panginoon, aming Diyos, lahat ng aming mga galaw sa pamilya, sa mag-asawa, sa magkakapatid, sa mga anak, kaibigan, kung ito man ay kasintahan man, o mga minamahal sa buhay, lahat ng aming pong pagmamahal sa lupa, napasasako po kami sa pagmamahal ng agape love, na pagmamahal ng Diyos, upang sa ganoon lahat ng ginagawa namin dito sa lupa ay tunay na nasa ilalim ng iyong pagmamahal, aming Panginoon. Salamat po ng marami sa pagmamahal na ito. At dahil po dito, nagmahal kami sa iyo, kaya kami sumamba ng mabuti. Nagmahal kami sa iyo,
minamahal ng marami sa paligid namin. At ang pag-ibig ng